Fronda! Lindon Glenn! Ang pangalan ko po ay si Lindon Glenn Fronda. Ang asawa ko po ay si Janice Fronda. We're originated from Cagayan Valley. Nakipagsapalaran kami dito sa Cavite kasi yung mga kapatid niya ay dito na nagtatrabaho talaga sa Cavite. So dito nag-start lahat. Dito kami nagkinasal, nagkaanak. Tapos dumating sa point na nakapag-apply yung misis ko papuntang Taiwan. And then we decided na kaming dalawang mag-ama, nung baby pa yung anak ko, umuwi kami ng Cagayan Valley. Tapos doon ako nag-volunteer ulit, nag-work kahit walang sahod. Tapos pinapadala na lang kami nung asawa ko. Tapos ayun, nung nag-move out kami sa Cavite, nag-start na nung sumunod ako, pumunta ako nag-OFW din sa Taiwan. After 3 years, hirap ng trabaho. Sabi ko, kaya ko nga bumalik dun sa profession ko nung patapos na yung kontrata ko sa Taiwan. Tapos, yun, doon na kami nag-start na bumukod. Pagka-uwi ko galing Taiwan para ma-feel namin kung paano mabuhay yung may sariling tahanan. Hanggang, ayun na, nung pandemic, nakapasok ako sa DOH, Department of Health. Nag-work ako as a emergency COVID hired nurse noon under DOH. Medyo okay naman yung sahod. So, pinauwi ko na yung misis ko. Nung nagpa-process pa lang pauwi yung misis ko, hindi ko sinabi sa kanya na may ina-applyan na akong pabarko. Hindi akalain ni misis ko na pagdating niya, alis ko din. So, parang nagsama lang kami ng mga 3 months dito sa Pilipinas. Umalis na ako. Yun yung first journey ko na yung parang kahit papano health-related na yung position ko sa barko. Hirap kasi libo-libo yung nagkaka-COVID. Kahit madaling araw, nagsusabog kami. Walang katapusan. Tapos, yun, nangangarap ako na sana makahanap ako ng job na yung gustong-gusto ko talaga na maging nurse sa loob ng barko. Puro after 5 contracts sa Princess Cruise Line, yun, pag-apply na ako sa Disney Cruise Line as a nurse until now. Yun. Ito yung gustong-gustong posisyon. Ito yung pinapangarap ko. Bago namatay yung father ko way back 2024, saka 2025 yung kapatid ko, magkasunod lang, namatay sila. Pero pinaka gusto kong ma-achieve talaga yung tumagal yung buhay ng mama ko, asawa ko, anak ko, saka, syempre, self ko, saka yung mga nakapalibot na mga minamahal namin sa buhay. Pangalawa, yung anak ko. Gusto ko siyang makitang maging successful, may sariling pamilya, mga ganun. Nung sumulpot yung pandemic, syempre, ang hirap sumakay ng jeep nun, ng transportation, kasi nagpa-part-time ako dyan dati. Ang means of transportation lang dito, either tricycle or jeep. Nung time na yun. Kaya nangarap din kami na sabi ko sana magkaroon kami ng sasakyan. Hindi ko siya maalala kung anong year yung nag-inquire ako nun. Basta ang naalala ko lang, dumaan siya sa Facebook feed ko na may fiberglaze. Try ko nga i-chat yung ito. Ay, may nag-reply after 3 days yata. May nag-reply. Sir, hindi pa po available sa area nyo. Sabi, ganun. Wala pa po sa Gentry, nandito pa lang sa Dasma. Yun na yung sabi ko sa kanya. Kung mag-i-extend kayo ng operation nyo ng Gentry, pwedeng huwag kalimutan i-message ako para magpakabit kami kaagad, sabi ko. Itong nabunot yung pangalan ko regarding sa napanalo ng sasakyan. Laking tuwa ko kasi mo naman diba sa mga company. May yan kanya-kanyang pag-gift yung employer sa mga employee niya Yan, ganyan. Madalas yung misis ko minsan manalo yan sa company nila. Tapos pag ako naman yung company ko naman yung may mga palaro na ganyan, sana mapulot yung pangalan ko. Gumaganon ako, tapos buuwi na lang ako dun sa kanya na, wala, hindi nabunot yung pangalan ko. Wala yata ako swerte sa mga ganyan, sabi ko. Kahit nga nung binalita sa akin ni misis yan
Sabi ko, nanalo daw tayo. Sabi niya sa akin eh. Binalita nung hipag niya sa kanya. Nakita niya yung pangalan ko. Ngayon tinawagan niya yung asawa ko. Ano ba ang middle name ni Lindon? Sabi. M, sabi naman misis ko. Ala, baka siya to, sabi ng misis ko. Siguro sobrang excited ni misis. Tinawagan na ako dun sa work. Buti wala kami masyadong pasyente noon. Sinagot ko yung tawag. Huwag ka magpapaniwala dyan sa mga yan, sabi ko. Kasi 2 beses na ako na-scam eh. Kaya nung dumating yung sinabi niya sa akin na nanalo tayo sa fiberglaze, sabi ko, double check mo. Total, andun na naman yung opisina ng fiberglaze. Nandyan lang sa may Elang. Sabi ko gano'n. Total, doon ka nagbabayad. Tanong mo na, baka mamaya na-scam tayo niyan, lalo pag nanghihingi ng pera yan. Sabi ko. Tapos, after 2 days, binerify niya. Totoo nga. Tapos nagulat na ako, nagpapa-provide na kayo ng authorization letter with 2 IDs, mga ganun. Agad-agad ginawa ko na kahit hating gabi dun sa barko. Para sa akin, mas gusto ko yung fiberglaze kasi hindi pa siya ganong kalaking competitor ng mga national or giant na telecommunications eh. Nag-i-strive yung mga yan para maging better sila. Para malay natin, after 10 years, national na rin yung company na yan, yung fiberglaze. Thank you Fiberglaze sa pagkabunod ng pangalan ko. Maraming salamat. Saka sana pagpatuloy nyo pa rin yung magandang serbisyo nyo. Kung ano yung mga hinihingi ng mga subscribers nyo, sana bigyan nyo. Kaya ang payo ko sa mga nakatapos, huwag silang tumigil, mag-strive lang sila. Kung saan yung may magandang opportunity, grab nyo palagi yun, huwag titigil.